illustrates a relation in a function. Let us recall, ano nga ba yung ordered pair? A pair of numbers used to locate a point on the coordinate plane. So, pag sinabi nating ordered pair, ito yung dalawang numbers, no? Ito ay nasa loob ng parentheses, no? Separated by a comma. Yung first number natin, this is called, or yung first value natin, yung x value natin, this is called abscissa. Yung second value natin, or second coordinate natin, this is also called as ordinate. Now, let us try to locate. So, itong point na to, point A. To find yung point A, so titinginan mo muna sa x-axis kung saan nakatapat yung point A natin. Siya ay nakatapat sa 2. Tapos sa y naman, nakatapat siya sa 3. So therefore, yung ating location would be 2, 3. Ano nga ba yung relation? Pag sinabi nating relation, it is a relationship between x values and y values of the ordered pairs or a set of ordered pairs. So, aalamin natin ano ba ang relationship ng mga set of ordered pairs na to, especially yung x values natin na 1, 2, at 3, ano yung relationship niya dun sa ating y value na 4, 5, at 6. Now, let us first define ano nga ba yung domain. Pag sinabi natin domain, set of all x values. So, lahat ng ating mga abscissa. I-represent lang natin using set notation. So, yung abscissa natin would be 1, 2, 3. So, pag set notation, ibig sabihin, D stands for domain, equal sign, and then nasa loob siya ng brace. So, nandun. Now, kung meron tayong set of all x values, meron din tayong set of all y values. So, lahat ng mga ordinate natin or y values, ilalagay lang natin ng set notation. R stands for range. So, yung ating range would be 4, 5, 6. Now, paano natin malalaman kung ang relation ay function? In order for a relation to be called function, each x values must have exactly one y values. Ibig sabihin, kailangan, kung meron tayong x value, kailangan isa lang dapat ang magiging y value niya. Ngayon, para mas lalo nyo maintindihan, let's have an example. We have three types of relation. First is one-to-one, second is many-to-one, and last is one-to-many. So, mapapansin ninyo na yung domain natin dito ay A, B, at C, at yung range naman natin is 1, 2, at 3. Now, let us see yung relationship nila sa bawat isa. So, dito, yung A corresponds, yung first figure natin, yung A corresponds dun sa Y value natin na 1, yung B sa 2, yung C ay sa 3. So, mapapansin ninyo na ang relationship nila is 1-to-1. Now, dun sa second figure naman natin, yung C, corresponding siya sa 3 na value. Tapos, yung A at B, corresponding siya sa Y value na 1. So, kaya siya ay many-to-one kasi yung A at B, both ay corresponding value nila is 1. Now, dun sa last figure naman natin, mapapansin mo na yung A corresponding dun sa 1 Y value natin. Tapos yung B na input natin, ang magiging output niya is 2 at 3. So, 1 to many. Now, let us determine naman kung ito ba ay function. Ano nga ba pag sinabi natin function? For every input na x value, kailangan isa lang dapat yung corresponding y value niya. Okay, so dito sa first figure natin, yung A, isa lang ang value niya, 1. Yung B, 2. Yung C ay 3. So, function ba siya? Yes, function. So, this is a function. Now, let us see yung pangalawang figure. Yung pangalawang figure natin ay yung C corresponding sa 3, tapos yung A corresponding sa 1, yung B ay sa 1 value. So, isa lang yung output nila. Okay lang na parehong magkaiba yung domain nila, pero mapapansin mo na ang value ng A, isa lang ang value ng A, which is 1. Isa lang din ang value ng B, which is 1. So, therefore, this is a function. Function ito. Now, yung pangatlong figure. So, sa pangatlong figure, makikita mo yung A corresponding to sa 1. Tapos, yung C, wala tayong corresponding value. Pero kung mapapansin mo, yung B natin, meron siyang dalawang output. Yung B, ang output niya ay 2, at yung B rin, ang output niya ay 3. So, ano ibig sabihin nun? Function ba siya? So, hindi siya function. Bakit? Kasi kailangan for every x value, there should only
be one y value. Dapat isa lang yung 1 y value niya. Isa lang. Kasi dito, yung b natin, dalawa yung value niya. 2 at 3. So, hindi siya function. Para madali nyo matandaan kung ang relation ay isang function, kailangan for every x value, dapat isa lang yung magiging y value niya. Isa lang dapat yung magiging output niya. So, for number 1, we have 1 to 1. 1 yung magiging output niya. So, that is a function. Yung sumunod, many to 1. 1 pa rin yung output niya. Function pa rin siya. Ngayon, kapag ito ay 1 to many, ibig sabihin, ito na ay hindi function. Ito ay relation lang. So, tandaan, pag 1 yung yung 1 yung y value natin or isa lang yung output niya, ibig sabihin, function siya. Ways on how to determine if a relation is a function. So, we can represent function in different ways. Pwede nating i-represent as mapping diagram, table, ordered pairs, o di kaya naman by a graph. So, alamin natin bawat isa kung paano natin ma-determine kung ang given natin ay function. Find the domain and range, then determine whether the given is a function or simply relation. So, let us represent yung ating given as mapping diagram. So, for every x value, there is only one y value. For every input, there should be only one output lang. Okay? So, yung first na given natin, no, we have here yung domain at range natin. Yung domain natin is 1, 2, at 3. Yung range natin is 4, 5, 6. So, ngayon, tingnan natin, alamin natin kung ito ay function. So, makikita ninyo, 1 to 1 ng relationship. 1. For every input, there is only one output. Kaya ito ay function. So, 1 to 1, function. Now, yung sumunod, ang domain at range, ang domain is 1 and 2. Yung range naman natin, 4 at 5, 6. Now, ito ba ay function? So, ito ay, anong mapapansin nyo? Yung 1 corresponding dun sa 4. Yung 2, ang value niya ay corresponding sa 5 at 6. It means na yung value ng x natin, hindi siya isa yung output, kundi dalawa. It means na ito ay 1 to many. So, that means ito ay hindi function. It is a relation. So, relation siya. Next. So, we have here yung domain at range natin. We have 1 at 1, 2, 3 for our domain. Ang range naman natin 4 at 5. So, tingnan natin yung relationship. 1 corresponds to 4. Ngayon, yung 2 corresponds to sa 5. Yung 3 corresponds to sa 5 na value. Ngayon, isa lang din ang output. Yung 2, ang output niya 5. Isa lang ang output ng 2, which is 5. Yung 3, isa lang din ang output niya, that is 5. So, still, this is a function. Anong relationship? That is many to 1. So, this is a function. Now, let us determine the domain and range of the given table. So, alamin natin kung ito ay function or ito ay relation. So, ang technique lang natin, so, ang dapat lang ninyong tatandaan para ma-determine nyo kung ang table na given ay function, titingnan nyo lang yung x value. Wala kayong pakialam sa value ng y. Titingnan nyo lang yung value ng x. Kailangan walang mauulit na number or value na x. Okay? So, yun yung dapat ninyong tandaan. Okay, so una, you were given, no? Yung table number 1 natin. So, yung domain natin at range. So, yung domain is 1, 2, at 3. Yung range natin is 2, 4, 6. Now, mapapansin niyo yung table natin, yung 1 na input corresponding na 2 na output. So, 1 to 1. Yung 2 ay 4, yung 3 ay 6. Still, 1 to 1. So, is this a function? Yes, it is a function kasi ang relationship niya is 1 to 1. 1 corresponds to 2, 2 corresponds to 4, 3 corresponds to 6. So, that is a function. Now, next, we have here, alamin natin ano yung domain niya. Ang domain nito is 1, 2, at 3. Yung range nito is 2 at 6. So, mapapansin ninyo, ma'am, dapat ang range ay 2, 6, 6. Kapag may mga naulit na number, isang beses mo lang siya isusulat. So, therefore, ang range nito is 2 at 6 lang. Isang 6 na lang ang isusulat mo.
Now, let us see kung ito ay function. Titingnan mo lang yung x value. May naulit ba na x value? May naulit bang numero or numbers sa x value? Wala. Magkakaiba lahat kasi 1, 2, 3. Magkakaiba lahat yung domain niya. So, this is a function. So, another way para ma-determine ninyo, tingnan nyo mabuti. Mapapansin nyo na yung 1 corresponds to 2 na output. Yung 2 corresponds sa 6. Yung 3 corresponds din doon sa value na 6. Ngayon, kung i-mapping natin, makikita nyo na yung output, yung 2 at 3, ang output niya, ang value ay 6. So, anong relationship meron sila? So, that is many to 1. Still, ang output ng 2, isa lang, 6. Ang output ng 3, 6, isa lang din. So, therefore, this is a function. So, ang relationship is many to 1. Function ang sagot dito. Now, yung last na table natin, we have here, ang domain natin is 1 at 3. Again, sabi ko, kapag may number na naulit, isang beses lang isusulat. So, ang domain natin, 1 at 3. Yung range naman natin, 2, 4, at 6. Now, let us see kung ito ay function. Diba? Ang clue ko, dapat walang mauulit. Tingnan mo sa domain. Diba yung domain natin may naulit? Ano ang value na naulit? That is 1. So, 1, 1, 3. So, naulit yung number na or yung value na 1. So, ibig sabihin, this is not a function. So, ganun lang kadali para ma-determine nyo na ito ay not a function o relation lang ito. So, kung ilalagay natin or i-diagram natin using mapping diagram, pwede nating i-express na yung 1, ang value niya, ang output niya is 2. Yung 1, ang output niya is 4. Mapapansin mo, yung 1 natin, may dalawa siyang output. So, hindi po pwede yon. This is not considered as function. Kailangan, yung input natin, for every input, there should only one output. And dahil dito, dalawang output natin, 2 at 4, therefore, this is not a function. Anong relationship nito? This is 1 to many. So, therefore, this is a relation. Hindi siya function na. This is a relation. Now, let us find the domain and range given an ordered pairs. No? Determine natin kung ito ay function or relation. So, ang dapat nyo lang tandaan kapag sa ordered pairs, kagaya ng using a table para ma-determine kung ito ay function, titingnan mo lang yung x value. Kailangan wala lang mauulit na value ng x. Okay? So, ganun ang gawin natin. Ganun din dito sa ordered pairs. So, tingnan natin. Ano muna yung domain ng ating first given? So, ang domain natin is 1, 2, at 3. So, yung range natin is 1. Again, sabi ko, isang beses lang isusulat yung number. So, dahil lahat naman sila ay 1, so 1 yung ating range. Now, tingnan natin yung relationship ng x yung relationship nila. So, mapapansin ninyo, yung 1, 2, at 3 corresponds dun sa output na what is the value ng output niya? That is 1. So, isa lang. So, anong relationship niyan? That is many to 1. So, dito, function siya. So, tandaan lang ninyo, wala tayong pakialam doon sa y value. Tingnan mo lang sa x value. Makikita mo na ang x value natin or yung mga domain natin, 1, 2, 3. Walang naulit. So, therefore, this is a function. Now, tingnan naman natin sa set B. So, tingnan natin, may mga naulit bang value? Okay, sa domain natin. Ang domain natin is 1, 2, at 3. Yung range natin ay 3, 6, 9. So, may naulit bang number sa domain natin? So, wala kasi magkakaiba lahat. 1, 2, at 3. Sa range, ganun din. We have 3, 6, 9. So, iba-iba rin yung number. So, therefore, ang relationship nito is 1 to 1. So, therefore, this is a function. Now, doon sa set C naman, let us check. Kailangan walang mauulit na x value. Wala tayong pakialam sa y value, tingnan mo lang yung x value. May naulit ba? Yes, meron. Ang naulit ay yung 2. So, alam na natin na sagot. So, ang domain muna natin is 2. Ang range natin is 2, 4, 6. Now, anong relationship meron sila? So, tingnan natin. Yung 2 na output, yung 2 na input rather, ang output niya ay 2. Ang output niya rin ay 4. Ang output niya rin ay 6. So, hindi to considered as function. Bakit? Kasi kailangan for every input, there is only one output. Itong 2, meron siyang tatlong output. So, therefore, this is not a function. Ito ay relation. So, 1 to many ang ating relationship. So,
relation ang sagot dito. Find the domain and range given a graph. Determine whether if the given is a function or not. So, kapag graph, we use yung vertical line test, no, to determine kung ito ay function. So, all you have to do is you have to draw a line to the graph. Actually, anywhere to the graph, kahit saan pwede kang gumawa ng vertical line. Basta doon mismo sa figure, no, gawa ka ng vertical line. And then, tingnan mo kung nag-intersect or kung may tumama dun sa ating vertical line. Tingnan mo kung ito ay may dumaan or tumama dun sa line ng 2 or more points. Then, there is not a function. Sa madaling salita, pag nagguhit ka ng vertical line, tingnan mo kung ilan ang natamaan doon sa given. Kung may natamaan ng 2 or higit pa, ibig sabihin, it is not a function. So ngayon, let us check. Sa letter A na graph, ang gagawin mo, vertical line. So kahit saan pwede. Ngayon, tingnan mo, ilang beses tumama yung ating vertical line doon sa mismong given natin. So we have 1, 2, 3, 4, 5. So 5 beses. Ibig sabihin, ito ay hindi function. So ito ay relation. Now, next, tingnan natin sa letter B. So, gawa ka ulit ng vertical line. Ilang beses tumama doon sa graph? So, 2. So, it means na ito ay hindi pa rin function. Kailangan para maging function, kailangan isa lang. Okay, tingnan natin. Yung letter C. So, yung horizontal line, gumawa tayo ng vertical line. Ilang beses tumama? So, 1. So, it means ito ay function kasi isang beses. Take note, pag isang beses tumama lang, function. Pag more than 1, that is not a function. Relation na yun. Now, for letter D, so gawa ulit tayo, vertical line, isang beses, tumama doon sa line. So, ibig sabihin ito ay function. Next, sa letter E, mapapansin mo, pag gumawa ka ng vertical line, marami yan, no? So, hindi lang 1, 2, 3, or higit pa, marami pa yan. So, example ko lang yan 3. So, mapapansin mo, more than 1 yung tumama sa line. So, it means ito ay relation. Now, dito naman sa letter F na graph natin, so, mapapansin mo, yung vertical line natin, isang beses lang din tumama doon sa ating graph. So, it means na ito ay function. So, yan. So, ganyan lang kadali kung paano ma-determine natin kung ang graph ay function or just a relation. So, gamitin lang natin yung vertical line. Kapag isang beses lang tumama, automatic function yun. Kapag more than 1, it means relation ito. Okay?